o di kaya yung tinatawag po natin na pananampalataya. Ano po, that is our shield. Kung titingnan po natin kapag sinabi pong shield, it is mula po yan sa ulo, o kaya lampas sa ulo, hanggang po yan sa paa, para po matakpan ang katawan ng isang tao, at doon po siya po ay makatago at masangga po nung kanyang panangganin o kaya ng kanyang shield ang lahat ng araw, o di kaya mga flaming darts, o kaya ang sabi po dito sa Amplified ay flaming missiles of the wicked one. So Tanggalin mo that daw, is anak, yung in cover the ng spiritual realm. Pag tiningnan mo po ang kalagayan Real. natin ng mga Kristiyano, Itago mo daw araw-araw yun. po yan may pinapakawalan, espiritu ng galit, kabuisitan, o di kaya kawalan, karamdaman, pag-aaway ng mag-asawa, araw-araw po yan. Lumilipad po ng mga arrows, at yan po ang target po niyan ay tayo. Pero dahil po mayroon tayong shield of faith, sabi nga po dyan, pag binanggit po natin, in the name of Jesus, kapag binanggit po natin, by the blood of Jesus, by the covering of the blood of Jesus, at lalo tigit tayo po ng mga nagdideklara ng kanyang mga salita. Lagi natin dinideklara yung atin pong Psalms 91. Sabi po natin, He that dwelleth in the secret place of the Most High. So He charges angels to us. He protect us. At ang sabi po doon, hindi tayo matatakot sa gabi man o sa araw, because we are protected. Why? Bakit kailangan natin yung protection? Grabe po ang nagaganap po na labanan. Grabe po yung nagaganap po na mga strategy ng kaaway, at ang pinaka-target po tayong mga Kristiyano at ang atin pong isipan o kaya po yung atin pong pananampalataya. Now, kung titingnan po natin, that shield of faith in our life, that is the covering to us. Ito daw po ay katulad ng isang panangga. Kaya naman po, sabi nga po dyan minsan, baka naman ang ating panangga na ito ay hindi from head to foot. Kasi sabi po dyan, saan manggagaling ang pananampalatayang ito na panangga natin sa kaaway? Sa salita ng Diyos. Mamaya tatalakayin po natin. Pero po gaano kaya kadami ang salita ng Diyos na inimbak natin sa ating mga puso, na tuwing naririyan na po, ang gawa ng kaaway, naririyan na po yung doubts, naririyan na po yung mga temptations, naririyan na po yung mga circumstansya, mga struggles, ano po ang ating sasabihin, ano pong lumalabas sa ating isipan, lalo tigit kung ano po yung binabanggit ng ating labi. That will be our shield. Lalo tigit kapag po yung arrows ng kawalan. Yung tinatawag po na sibat ng kawalan, sibat ng kahirapan. Yung tumatama sa bawat isa. Ano sinasabi natin? May Bombay. Ano yung sinasabi natin? Doon muna tayo kay Kumari. Sabi nga po ng Biblia, and my God will supply all my needs according to His riches in heaven. At dahil salita ng Diyos yun, dahil sinabi yun ng Panginoon, hindi niya yung kayang tanggihan sa ating mga buhay. So, didiscusin ko po muna yung ilang mga bagay, at mamaya dadaanan po natin gaano kahalaga ang pananampalatayang ito sa buhay natin, at bakit kailangan na ito po ay ma-stir up sa atin. Kinakailangan lakihan natin yung ating pananampalataya o pagtitiwala o pagsampalataya natin sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Kung titingnan po natin, ang Biblia ay punong-puno po ng mga pangako ng Panginoon. It is almost thousands of promises. Ang problema, kaya tayo nasishake minsan, kaya tayo ay naa-attack tayo minsan ng doubts, naa-atake tayo ng mga takot, naa-atake tayo ng mga pangamba. It is because tayo po ay kulang sa tinatawag po na pananampalataya. So there is three kinds of faith. Number one, there is three kinds of faith. Number one, natural faith. What is this natural faith? Pag sinabi pong natural faith, for example, nilagnat ka, iisipin mo, meron naman dyan paracetamol, painumin mo lang yan, mawawala yan. That is natural faith.
Alam mo na pag pinainom mo ng paracetamol, yan ay mawawala ang lagnat, yan ay gagaling. How if hindi lagnat na ordinaryo? Yun pala, mayroong tumor. Yun pala ay mayroong tinatawag na cancer. So, kapag natural faith pa rin po ang ating gagamitin doon, so pagka minsan naubos na yung pera mo, pagka minsan naibenta na ang mga kabuhayan, parang katulad po ng isang babae na 12 years of bleeding po na naghirap na siya at lahat na naubos na ang kanyang kabuhayan, still nagbi-bleeding pa rin siya. So, if natural faith lang, ano po, ang atin pong pananampalataya ay hindi po magaganap yung sinasabi ng Panginoon na kung mananampalataya ka lamang. Ano po? So, kaya minsan nilalagyan tayo ng Diyos o kaya ang tawag po doon, pinapahintulutan tayo ng Panginoon ng malalaking sirkumstansya sa ating buhay for us to stir up our faith, for us to increase our faith. Para sa ganun, doon natin makita na oo nga, ang Diyos natin is our Jehovah Jireh na talagang hindi na kaya ng doktor, hindi na kaya ng aking budget, ng aking pera. But because I have faith in the Lord that He is my Jehovah Rapha, then healing will come. So, we call it limited faith. Ano po? What is that limited faith? Yes, nananampalataya ka, may pera ako because may salary ka. Alam mo na pag tapos ng buwan o kaya ng kinsinas o ng katapusan, alam mo may sweldo ka. We call it limited faith. Pero minsan nararanasan po natin na, Lord, yung sahod ko kulang pa ipambayad. Panginoon, yung aking salary kulang pa, Panginoon, sa aking pamilya. Lord, paano po ito, Lord? So we need to increase our faith. So pupunta tayo sa number 3, the unlimited faith or supernatural faith. Ano po? Ibig sabihin po nito, sabi kanina ng ating kinanta, ano po, doon po sa Yahweh will manifest Himself. Sabi po doon, Yahweh awaken my supernatural faith. And then if you will awake your supernatural faith, ang sabi doon sa song, then you are doing something great. Hindi na lang lagnat ang pinananampalatayanan mo na kayang pagalingin ng Diyos. Ano po, kahit na yung wala nang lunas na sinasabi ng doktor, alam niyo po, maraming testimony tayo nitong nakaraang mga buwan. Ano po, na talagang hopeless case yun po ang ating mga na-encounter. Mayroon tayong isang kapatid na ika nga po talagang 15 minutes na nawalan ng oxygen ang kanyang brain. So expect po na yun po ay talagang babagsak sa tinatawag na pagkomatos. At hindi natin alam kailan siya gigising, hindi natin alam sa kailan siya gagalaw, hindi natin alam kung kailan po siya makapagsasalita at makakabalik sa normal. But because of this supernatural faith, but because of this unlimited faith, ano po, alam niyo po, we experienced that case and we pray in the name of Jesus. Panginoon, na mabalik, Lord, yung kanya pong dating lakas, yung dating normal niya na pagkatao at yung normal na pagsasalita at magigising siya at siya po ay mababalik sa kanyang normal na buhay. Salamat sa Lord. In 2 weeks around, ang kapatid po natin na ito nagising, nagsalita, at ngayon yung huli po na update sa atin, naglalakad na po siya. Ano po? At alam niya na po yung kanyang ginagawa. Praise the Lord. So, hindi natin kailangan yung natural faith lang. Hindi natin kinakailangan yung limited faith. Para ba yung natural faith, parang platito lang siguro yung kalaki? Ano, hindi tayo kayang takpan. Mukha mo siguro matatakpan pero tatamaan ka pa rin ng mga darts of the enemy, the arrows of the enemy. Kapag napakaliit lang ng pananampalataya mo, hindi kakayanin kung yun pong tinatawag na missiles, the flaming darts of the enemy. Ano po? So, sabi po dito, the Lord will manifest. Kaya po, ang ganda nung ating kinanta kanina, Yahweh, Jireh, Rapha, Elohim, Adonai will manifest Himself. Why? Ang Diyos po na atin pong kinilala
ang Diyos po na ating pinanampalatayanan. Ito po, magsiselebrate tayo the coming week ng Holy Week na tinatawag. Ginawa niya na po ang lahat. It is already done at the cross of Calvary. Sabi nga po, tapos na. Ginawa niya na po ang lahat. We have unstoppable God. We have the powerful God. Ano po? And we have our Father in heaven who knows the best for us. The source of everything in our life. Lahat ay kaya niya. Lahat ay magagawa niya. What we need to do. Sabi nga po ni Robert Liardon, ano po, mayroon siyang isang book ng kanyang encounter sa Panginoon personally. And then one day, ano po, kung mababasa niyo po yung I Saw Heaven na aklat ni Robert Liardon, one day na siya po dinala ni Lord doon sa heaven, then nakakita siya ng mga storeroom. And then nakita niya doon, puno ng mata yung isa. Yung isa may mga kamay, yung isa may mga paa. Sabi ni Robert Liardon, what is that, Lord? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, that is unclaimed blessings. That is stored house. Anong ibig sabihin po? Pagka minsan kulang lamang tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Pagka minsan kulang lamang tayo ng pag-angkin ng kayang gawin ng ating Panginoon. Because yung pananampalataya natin, ano po, ay baka maliit, baka natural lang. Baka po yung tinatawag natin na limitadong pananampalataya lamang. Sabi nga po dyan, wala namang mawawala sa atin kung lalakihan natin yung pananampalataya natin because we have a big God that He can do everything, that He can do anything in our life. Sabi nga po ng Corinthians, more than you think, more than you see, more than you hear, yung bagay na inihanda na sa atin ng Lord. Sabi po ni Lord doon sa libro na yun, I Saw Heaven, ang sabi ni Lord kay Robert Liardon, bakit ba ang tao kapag hindi ko agad sinasagot ang kanyang panalangin, tumitigil na siya sa kanyang pananampalataya at pananalangin? Anong ibig sabihin po? Kulang tayo ng pag-angkin, ng pag-claim. Sabi po ng Panginoon doon sa aklat na yon, sabi po niya, isa lang naman ang kailangan. Pag lumapit kayo sa akin, isa lang, pananampalataya. Isa lang naman pag tayo nanalangin, pananampalataya. Pag tayo humingi, pananampalataya. Kapag tayo po ay may itinaas sa Panginoon, pananampalataya lamang. Pero gaano po kalaki yung pananampalataya natin sa Panginoon? Gaano natin pinananampalatayanan ang Panginoon? Sa nakikita lang ba ng ating mata? Minsan po, contrary to our faith yung nakikita ng ating mata. Pagka minsan, wala na talagang laman yung ating mga wallets. Pero hindi natin alam, yung hindi natin nakikita, ang dami palang nakalaan para sa atin. Dahil hindi kailanman aabandonahin ng Diyos ang kanyang mga anak. Dahil hindi kailanman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi nga po ng ating pong teksto, we walk by faith and not by sight. We live by believing and not seeing. Hindi yung nakikita natin na limitado. Yung wallet natin, nauubusan po yan. Hindi tayo doon nakatingin sa nauubusan na yun. Nakatingin tayo doon sa langit, sa Panginoon, na hindi nauubusan kailanman. Pag tayo tumingin doon, talaga pong wala na. Talagang, minsan malulungkot ka na. Diba po, nakakasino ba sa inyo ang masaya na pag walang pera? Lalo tigit pagka may pangangailangan yung ministry, may pangangailangan po yung family. Ano po, talagang mararamdaman mo yung lungkot. Pero ang sabi nga po dyan, as you take off your eyes to the limited things, then open up your eyes to the unlimited things. Ano po, pananampalatayanan mo talaga yung bagay na hindi mo nakikita na alam mo. Ano po, natiyak na nakahanda na. Ano po, sa Panginoon para sa atin. Para pong isang nanay. Ano po, bago niya pa iluwal ang sanggol, ang baby, lahat po nakahanda ng pangangailangan niya. Ano po, tayo nga po, kaya tayo nilikha ng Diyos sa last day ng creation para lahat inihanda na ng Lord, lahat ng kailangan natin na andyan na. He is a generous God. Napaka-generous po ng Panginoon. Kung titingnan po natin sa ating mga boy, sino ba ang naging perpekto sa ating mga giving? Sino ba ang naging perpekto sa ating mga tithing? Sino ba ang naging perpekto sa ating faithfulness na tinatawag? Lahat tayo nag-fail. But He never failed to us. So kaya kung titingnan po natin, sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 11 verse 1. Hebrew 11:1, tayo'y may pananalig
Kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Nagtitiwala pa po ba kayo sa Lord? Alam niyo po, sinabi ng Lord yan sa akin, marami sa atin ang tinigilan niya ng ipanalangin yung mga pinapanalangin niya kasi nawalan na siya ng pag-asa. Parang tumigil na, parang gumib up na. Dahil Lord, ilang taon ko na yung pinagpipray pero wala naman. Sabi ng Panginoon, panampalatayanan lamang natin. Sabi nga po, ang pananalangin ay katulad po ng pagkatok. Keep on knocking. Keep on knocking until the door will be opened unto you. Kaya sabi diyan, tayo'y masasabing may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari yung mga inaasahan natin. Kayo po ba'y umaasa pa sa Panginoon na may gagawin ang Lord? At naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is the confidence that we hope for will actually happen. It gives us assurance about things that we cannot see. Lord, hindi namin nakikita, pero pinananampalataya na namin na narinig mo kami, na nakita mo kami, at alam mo ang aming mga kalagayan. Binanggit po yan ng Panginoon sa Numbers 11 po sa Book of Exodus, sa kanya po mga anak. Nang sila po'y nahihirapan na during the time of misery, sabi ng Panginoon, alam ko ang kalagayan nyo. Narinig ko ang inyong mga panalangin. Nakita ko ang inyong mga pag-iyak. Mamaya po, sa conclusion, makikita nyo po yung verse na yan. So faith means total dependence on God. Huwag kayong aasa sa work. Huwag kayong aasa sa lakas. Huwag kayong aasa sa tao. Alam niyo po, minsan nagkakaroon ng mga recession. Nagkakaroon po ng mga problema sa inyong mga trabaho. Nagkakaroon po ng tinatawag na kakulangan ang tao at kawalan din po yung taong inaasahan natin. Nagkakaroon po ng tinatawag po ng mga sitwasyon na nababaligtad. Minsan umaasa ka doon sa tao, doon sa kalagayan na yun, minsan doon sa work. Baka minsan nagkakaroon ng pagkabigo tayo sa ating mga inaasahan. Pero kapag tumingala ka at sa Diyos ka umasa, mayroon tayong maaasahan. Dahil kailanman, sabi ng Panginoon, Isaiah 46, 3 and 4, sabi ng Panginoon, kahit na pumunti na ang ating buhok, kahit na tayo tumanda pa, tayo ay kanyang nilikha, kailanman hindi niya tayo iiwan, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Kaya po, alam niyo po, sabi ng Panginoon, yun pong faith will advance you beyond your five senses. I-advance ka nito sa mga nararamdaman mo, sa mga nakikita mo, sa mga napapagmasdan mo. We call it five senses versus God's word. Ano ba yung nakikita mo? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung naririnig mo? Ano yung nadarama mo? Alam niyo po, faith will advance you to your five senses. Huwag kang maniwala. Yung nakikita mong yan po'y limitado yan. Yan pong naririnig mo na yan. Baka hindi po yan totoo at hindi po yan pinakatumpak, nakalooban ng Panginoon. Pero po, sabi nga dyan, kapag manampalataya ka at umasa ka ng lubusan sa Panginoon, then your faith will advance your five senses. Five senses versus God's word. Alin ang paniniwalaan mo? Yung nararamdaman mo o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Alin ang paniniwalaan mo? Yung nakikita mo o yung pangako ng Panginoon. Hallelujah. Faith release you from your limited capacities. Tayo pong lahat limitado. Tayo pong lahat ay may hangganan. Tayo pong lahat ay kakaunti lang po ang atin pong kakayanan at magagawa. But as we depend totally to the Lord, makikita po natin na hindi na natin kaya. Sabi nga po dyan, just do your best and then God will do the rest. Mas marami po tayong natanggap sa Panginoon kaysa sa ating mga ipinapanalangin. Mas marami pong ginagawa ang Diyos sa atin kaysa sa mga nagagawa natin. Because we are limited, but God is unlimited. So trust God. Sabi ng Panginoon, nothing is impossible to those who trust God. Kapag nanampalataya ka, if you take off your eyes to the limited things, ipikit mo ang mata mo sa mga nakikita mo at hayaan mo mabuksan ang spiritual eyes mo to the unlimited things of God, that we have the unstoppable God.
Faith is obedience in action in response to what God said. So, tumugon lang tayo, yes Lord, hindi ko nakikita pero pinananampalatayanan ko. Hanggat may Diyos kasi, mga kapatid, may pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ano po, alam nyo, God allowed doon sa mga sitwasyon na wala na talaga tayong magawa. Pinahihintulot ng Panginoon na minsan talagang nagkakaroon tayo ng mga limitations sa ating buhay upang sa ganon, siya po ang mag-take over ng mga bagay na hindi na natin kaya. Upang sa ganon, makapagpahayag siya ng kanyang kapangyarihan. Upang sa ganon po, yung mga pangako niya ay iparanas niya sa atin. At upang tayo po'y mamangha at upang siya'y hangaan natin. Ano po? Ang Panginoon po ay gusto niya manampalataya lamang tayo. Yun lang, wala nang iba. Kahit hindi mo nakikita, kahit wala pa, panampalatayanan mo na. Because faith means having trust and assurance. Po, higit pa sa mga insurances na pinapasukan natin. Pagka minsan, kita mo yung CAP pension, yung mga scholarship ng CAP, wala na. Pag-college ng mga naghulog, hindi na nila na-claim. Naging problema po ng malaki. Ano po, we are not secured, ano po, to this world. But to God, we are so secured. Sabi ng Panginoon, just have trust in Him and just depend Him totally. Ano po, wag mo nang lagyan ng reservation. Ano po, para po bang mayroon tayong mga kaibigan na kapag may sinabi sa atin, nananiwala tayo na yung sinabi niya totoo. Ano po, dapat ganoon sa Panginoon. Na kapag tayo nanalangin, bago tayo matulog, Lord, nasa iyong kamay na po yan, bahala ka na po dyan. And as you pray, then rest. And have the knowledge that our Father in heaven, He knows the best way. Nagigising ka, ikaw ay mayroon ng kasagutan sa ating Panginoon. Why? Because the Lord is our source of everything. Lahat ng bagay, meron siya. Ano po, na mga na pangangailangan natin, na pagkamisan po, wala ka na. So, lapit sa ating Daddy God. Lapit sa ating Ama. Lapit sa ating Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, kapag tayo lumapit sa Kanya, ang Diyos, ibibigay niya ang pinakamabuting bagay sa atin. Then start to rest. Alam niyo po, ang mga tao may pananampalataya at may tiwala sa Panginoon, yun yung mga tao may kapayapaan ng isipan. Pero kapag kapatid, after manalangin, magulo pa rin ang isipan mo, wala ka talagang pananampalataya sa Diyos. Parang may tiwala ka pa siguro sa sarili mo. Kaya minsan inaalisan ka ng lakas. Baka may tiwala ka pa sa asawa mo, kaya naman nadidecrease at nadidemote. Ano po, kapag sa Diyos ka umasa, alam niyo po, pagkakaroon ka ng kapayapaan, mamahinga ka kapag ikaw po'y nagtiwala na sa Lord, then have rest. Then have peace in your mind that passeth all your understanding. Why? Because you trust God and you know that everything is in the hands of God. At pagka ikaw ay gumising, ang pinakamabuting bagay na ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Why? Because God knows the best for us. Higit pa sa pinakamabuting bagay na iniisip mo ang nasa isipan ng Lord. Ano po? So, number 2, the 4 bases of faith. Number 1, basis of our faith, the nature of God in Hebrews 6:13. For example, there was God's promises to Abraham, since there was no one greater to swear by. God took an oath in His own name, saying. So, ang Lord, ano po? Ang Lord, kapag po ay siya po ay nangako, ano po, kapag siya po ay nangako, ang Panginoon po ay totoo sa kanyang pangako at yan po ay ginawa niya kay Abraham. Ano po, kay Abraham. At sa number 2, ano po, nature po ng Diyos yan. Sa number 1, ano po, na siya po ay Diyos na puno ng pangako sa atin. At ang kanyang pangako ay tinutupad niya.
Tayo po, ang dami nating pangakong napapako. Moody tayo sa ating mga pangako. Pag wala na tayo sa mood, nagkakaroon na tayo ng pagkalimot sa ating mga pangako. But God, His nature, is a promise-keeping God. Totoo siya sa kanyang mga pangako. Number 2, He never changed. Malakay 3:6, I, the Lord, your God, do not change. Ako na inyong Diyos, kailanman ay hindi nagbabago. Alam niyo po, siya noon, siya ngayon. At kailanman po, hindi nagbabago ang Panginoon. Sabi po dito sa Tagalog, ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. I am the Lord. I do not change. That is why you Jacob are not already destroyed. So, He never siya ang Diyos noon ni Abraham, siya noon ang Diyos ni Isaac, siya noon ang Diyos ang ating Diyos. Amen? Hindi siya nagbabago kailanman. Ang pangako niya noon, He is the promise-keeping God. He is a loving God. He is our protector. He is the best God in our life. Kailanman hindi po nagbabago ang Panginoon. Kapag sinabi niya, sinabi niya. Kapag pinangako niya, He is the promise-keeping God. He is the best God. He is faithful God to us. Tayo po, ang dami nating unfaithfulness sa Panginoon. Tayo po ipabago-bago ang ating pananampalataya. Paiba-iba po yung ating mood of our faith. But God never changes. Ano po? Kapag pinangako niya, totoo po ang Panginoon sa atin po. Number 3, He never failed. Job 42 verse 2. I know that you can do anything and no one can stop you. Walang magkakapigil sa Diyos sa mga plano niya sa buhay mo. No one can stop, no one can hinder to the divine plan of God to your life. Naniniwala ka ba, kapatid, na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo? Yang sitwasyon mo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Huwag kang malungkot. The best is now coming because He is not yet finished. Hindi pa po tapos si Lord sa atin. And He will never fail to us. 1 Chronicles 28:20. Then David continued, be strong and courageous and do the work. Don't be afraid or discouraged, for the Lord your God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you. He will see to it that all the work related to the temple of the Lord is finished correctly. Sabihin natin to sa ating mga sarili ngayon. Sabihin natin, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord our God is with us. He will never fail us nor forsake us. And ang sabi ng Lord, titiyakin ko, He will see to it that all the work, hallelujah, titiyakin ng Panginoon na lahat ng sinimulan niya sa ating mga buhay, titiyakin niya na ito'y matatapos. Sabi po dyan, correctly. The best. Mga kapatid, pagka minsan ang napapahina ng pananampalataya natin, minsan tinitingnan natin yung mga sitwasyon natin ngayon. Pero hindi pa naman tapos si Lord. And He never fails. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang makarating ka doon sa ipinangako ko sa iyo. Ihahatid kita doon sa ipinangako ko sa iyo. Alin po yung pinangako sa atin ng Diyos? Buhay na maginhawa. Buhay na masaya. Buhay na matagumpay. Sinakay niya sa sasakyan niya. Sinungaling ang diablo. There Sinakay is niya sa sasakyan niya. fairy darts. So, Ano po, Ay, there bracelet. is an arrow, a flaming arrows po, na sinasabi ng diablo, huwag ka nang maniwala, mamamatay ka ng ganyan, ganyan na talaga ang buhay mo. It's all lies of the enemy. Wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Kawawa ka, mag-iisa ka, tatanda ka, kawawa ka.
Kung binabasa mo ang salita ng Diyos, ang pangako sa atin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I will be with you. I will never forsake you. Hindi kita kailanman iiwan. Hindi kita kailanman pababayaan. Huwag tayo matakot. May Diyos tayo. Andyan ang Panginoon, buhay ang Diyos. Nariyan ang langit, nariyan ang lupa. Nakikita natin ang lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Buhay ang Panginoon. Totoo ang mga pangako ng Panginoon. He never fails to us. And lastly, He never lies. Numbers 23:19. Kailanman po ang Panginoon hindi magsisinungaling. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Hindi siya katulad ng tao. Na ang tao ay nagsisinungaling. Ano po, hindi siya katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Sabi ng Panginoon, kailanman hindi ako magsisinungaling. Sabi ni Lord, ang sinabi niya ay sinabi niya. Ano po ba ang sinabi ng Lord? Pinanghahawakan mo ba ang sinabi ng Panginoon? Kapag binabasa mo ba ang salita ng Diyos na nangungusap sa iyo ang Panginoon? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Alam niyo po ba na lahat tayo ay anak ng Diyos at minamahal niya tayong lahat? At kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, yun ay para sa atin, para sa iyo, para sa akin. At dahil po yun ay sinabi niya, at hindi kailanman sinungaling ang Panginoon. Totoo ang Panginoon, panghawakan natin ang mga pangako niya. Totoo ang Diyos sa buhay natin, panghawakan natin ang mga sinabi ng kanyang mga salita. That is the four basis of our faith. The nature of God, that He is our God. That He is still our God. For whatever it is, ano mang nangyayari sa buhay mo, God is God. He never changes. He never fails. He never lies to us. Number 3, how faith works. How faith will increase to us. In number 3, ito pong pananampalataya na ito, kinakailangan ito po ay lumalaki. Yung faith natin sa Lord, yung pananalig natin sa Lord, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. No matter what the circumstances. Letter A, God gave us this faith. Si Lord mismo ang naglagay sa atin ito. Romans 12:3. Dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip pakalimihin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think that you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Si Lord mismo ang naglagay nito sa ating puso. Itong pananampalataya na ito, lahat ng tao po may kakayanan upang magtiwala sa Diyos. Hindi lamang ginagawa ng iba ang sila'y magtiwala sa ating Panginoon. Letter B, to increase our faith, that our faith will works. Letter B, faith comes from the Word of God. Through our meditating, through our memorizing, through our declaring the Word of God. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. So faith comes from hearing. That is hearing and hearing the Word of God. Kulang tayo ng salita ng Diyos. Kinakapos tayo ng ating pananampalataya. Lumiliit, nanghihina ang ating pananampalataya. Nawawalan ng pananampalataya ang marami dahil kulang sa salita ng Diyos. Mas iniisip niya pa, ano po yung kanyang napanood sa TV, mas iniisip niya pa yung nakikita niya sa kanyang cellphone. Alam niyo po, sabi ng Panginoon kay Joshua sa chapter 1 verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat na ito. Dili-dilihin mo ito araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon, ano po ang sikreto? Giginhawa
at magtatagumpay ka. Saan daw tayo giginhawa? Sa mga trabaho? Saan tayo giginhawa? Sa ating kasipagan? Dahil tayo ba'y malakas? Giginhawa ba tayo dahil tayo po ay mayroong mga inaasahan na nakikita ng ating mata? Pero ang sabi nga po ng ating mensahe ngayong gabi, as you take off your eyes to the things of this world and open up your eyes to the unlimited things of God that is prepared unto us. Ang sabi po ng Panginoon sa atin, just believe the word of God. Just have the word of God. Just meditate the word of God. Just read the word of God. Just declare the word of God. Kaya nga po tayo, minsan siguro may nagrereklamo sa inyo, bakit kinakailangan ulit-ulitin ang Psalms 1, ulit-ulitin ang Psalms 15, ulit-ulitin ang Psalms 23, Psalms 91, ba't kinakailangan ulit-ulitin ang Psalms 100? It is because that is the power of God, that is the word of God, and it will happen unto us, it will manifest unto us. Dahil sabi po ng Panginoon, salita niya yan, yung sinasabi mo yan, dinideklara mo na yan, gagawin niya ng Diyos. Dahil pinananampalatayanan mo ang salita niya. Pinananaligan mo ang salita niya, naniniwala ka at ang dinideklara mo ay ang mga salita niya. So walang magagawa ang Lord kundi gawin niya yung mga sinasabi ng kanyang salita. Salita niya yun at hindi niya kailanman kayang tanggihan. Kapag narinig niya sa atin, di ba po ang sabi ng Panginoon sa Numbers, gagawin ko sa inyo kung ano ang naririnig kong pinag-uusapan ninyo. Kung ang pinag-uusapan natin ngayon ay salita ng Diyos. Now, sa gabing ito, be ready for the unstoppable God in your life. Be ready for the greater things in your life. Be ready for the miracle of God. Dahil ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung gagawin sa atin ng Diyos. Ito yung naririnig sa atin ngayon ng Panginoon. So increase your faith. Increase your faith. He never lies. He never changes. He never fails. God is a generous God. God is a loving God. Sabi nga po ng krus ng Kalbaryo, nagawa niya na po ang lahat. So ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi. Magpatuloy tayo sa ating mga reading. Magpatuloy po tayo sa pag-memorize ng salita ng Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pagdideklara ng salita ng Diyos. Kapag mayroon kang mga sirkumstansya sa buhay, pag dumarating ka sa mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo na kaya, just keep your eyes closed to the things of this world and then declare the word of God and it will happen to you. Just believe in the word of God and it will happen unto you. Sabi nga ng Panginoon, kahit yung mga bundok na yan, kapag sinabi mo, lumipat siya doon sa karagatan ay lilipat siya. So, anong klaseng bundok ng problema mayroon ka ngayon? Kaya po yan ng Panginoon. Walang hindi siya makakaya. Because He never changed. Kung noon siya'y kaya niya magpaulan ng apoy, kung noon kaya niya pong magpabuka ng lupa, hallelujah, kung noon patay ay nabubuhay, kung noon po pilay nakakapaglakad, bulag nakakakita, He never changed. Alam niyo po, nung minsan ako po nananalangin sa isang hospital, sa isang taong walang malay, na kahit na ang doktor nagsasabi, hindi nila alam kailan magkakaroon to ng malay. Hindi nila alam kung kailan ito magigising. As I pray to God, hallelujah, nakakaiyak po kung paanong ang Diyos ay gumagawa at makikita mo yung totoong himala. Noon lamang pong isang gabi, nang kami po'y dumating dito sa Naga City, sabi nga ni Beverly, galing kami sa kabundukan ng Tralala. Pagbaba po namin dito sa city, at pumunta po kami sa plaza at mayroon pong J-Rib night. Meron po kaming isang kapatira, meron kaming isang pastor na tinawag po ako ng wife at pagdating ko po doon, nasa driving seat po siya, sumusuka siya ng dugo. Hindi po lumulura sumusuka po siya ng dugo. Grabe po yung nakita ko. Hindi ako halos makapaniwala na mayroong taong ganun. Sorry po sa mga kumakain dyan. Na siya po yung nagbo-blow po ng blood, na malalaking blood. And pumikit po ang mata ko and in my mind, sabi ko, Lord, kukunin mo na ba siya? Sabi sa akin ng Panginoon, anak, ipag-pray mo, maghihimala ako. At habang sumusuka siya ng ganun ng blood, at tumatalamsik doon sa may pa ako, pinatungan ko siya ng kamay sa pangalan ni Jesus. Lord, do miracle. Panginoon, matigil po ang pagsuka niya ng dugo in the name of Jesus. At habang pinagpipray ko po, yung dugo ay lumiliit, yung niluluwa niya, at umuunti po yung dugo na kanyang niluluwa. Hallelujah.
And bago po matapos yung panalangin, yung kanya pong nilulura ay kulay puti na po at malinaw na. At bago ako umalis doon sa plaza, siya po'y naglalakad na. Glory to God. Glory to God. Dahil kung titingnan mo po in your natural eyes, it is very contrary. Siguro pagka wala kang pananampalataya kay Lord, itatag mo muna sa ospital yun, hindi mo na ipapanalangin yun. Baga mamatay pa sa harapan mo, ikaw pa ang mananagot. But praise God. Sabi nga po dyan, kung ano po yung kaya nating panampalatayanan sa Lord, yun po yung gagawin sa atin ng Panginoon. Nothing is impossible to God. Nothing is impossible to those who believe. We need to increase our faith. Totoo po ang mga salitang ating nababasa. Just encourage yourself in speaking the word relevant to your circumstances now. Magsalita ka ngayon, kapatid, ng salita ng Diyos ayon sa sirkumstansya na mayroon ka. Kung financial ang problema mo, salitain mo ang sinabi niya sa Philippians 4:6. Hallelujah. Salitain mo yung sinabi niya sa Philippians 4:19. Salitain mo yung sinabi niya sa Matthew 6:33. And it will manifest to you. Kapag sinabi mo, and all these things will be added unto me. At ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa akin ng Panginoon. Kapag sinabi mo, the Lord will open up the windows of heaven and pour out the blessings unto me. Panginoon, wala akong nakikita. But Lord, I believe to your word. Anong circumstansya po ba meron kayo ngayon? Ano po bang kalagayan meron kayo ngayon? Now we have the word of God. Salitain mo tong salita na ito ng Diyos. Deklarahin mo ito ng mayroong pananampalataya at ito po'y magaganap sa iyo. Higit pa ito sa mga panalangin natin na minsan ay ika nga po'y mabulaklak masyado. Alam niyo po, kahit simpleng panalangin, hindi naman pahabaan. At galing sa puso mo't may pananampalataya ka, sabi ng Panginoon, kapag humingi ka, bibigyan ka ng Panginoon. So encourage yourself tonight to speak the word of God relevant to your circumstances. Ano ba yung sinabi sa iyo ng salita ng Diyos? Ano ba yung nabasa mo na sinabi ng salita ng Diyos? Alam niyo po, one time, as I prayed for the 9-year-old boy, na dinala na po ng mga pagulang niya sa bahay dahil po siya po declared, galing po sa hospital na siya po ay clinically dead. Pero po, mayroong isang babae doon na nanampalataya siya. Sabi niya, may kilala akong pastor. Nang kinuha niya po kami, hindi namin alam na yun po ang case nila, yun ang kalagayan nila, na clinically dead yung bata. Kinuha kami. Pagdating ko po doon, ang dami na pong tao at nandun na po yung punerarya sa may pintuan. Iniintay na lang pong 8 oras para po i-imbalsa mo yung bata. Umiiyak yung mga magulang. Pakipray naman po ang bata, ang anak namin. Dahil lagi isang anak na lalaki. Ipanalangin niyo po, ipanalangin niyo po. At nanginawakan ko po mga kapatid sa dibdib, matigas pa sa simento at malamig. Panginoon, anong gagawin ko? Bakit nila kami kinuha? Pero ang sabi ng Panginoon, tanungin mo ang kanyang magulang, ano ang gusto nila gagawin ko? Tinanong ko po yung magulang, anong gusto niyo? Sabi ng mga magulang, gusto po namin ipahiram pa sa amin si Utoy. And kami po ay kumanta ng kumanta. Kung alam niyo po yung kantang, alam kong may magagawa ang Diyos. Paulit-ulit po namin kinanta hanggang lahat ng tao naroon ay sumasabay na pong umaawit sa amin ang sumasabay. At yung batang yun, gumalaw yung paa. Sumunod po yung kamay. Sumunod po nagmulat ng mata. Sumunod po ay umupo at humingi po ng pagkain. Hallelujah. What a miracle of God. Na isang patay, clinically dead, na ibinangon ng Panginoon. Because He is a powerful God. Mga kapatid, alam niyo po, He never changed. Siya ang Diyos noon, hanggang ngayon, siya ang ating Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Walang hindi niya magagawa sa kanyang anak ng kanyang minamahal na nananampalataya sa kanya. Alam niyo po, nakakatuwa lang kasi tuwing may mamamatay po doon, tinatawag na kami. Pakipray naman po yung aming kapatid, nandoon po sa morgue. Pero Lord, sabi ko, hindi naman kami bumubuhay ng patay. That is just the first and the last experience po na aming naranasan. Pero kapag sinabi ng Diyos, bakit hindi? Pero kapag hindi po sinabi ng Diyos, ay wag natin gagawin. Kasi sa atin lang yun. Pero pag si Lord ang may gusto, magagawa niya po yun.
And glory to God for that miracle of the Lord. So letter C, obedience to His word. Our faith will operate in our situation as you obey the word. We must obey our word. We must obey the word of God because faith is active and not passive. Most of God's promises are conditional. He will do His part if we do your part. James 2:17. Maraming pangako ang Panginoon, ano po, na mababasa natin na conditional. Ano po? The Lord will do His part, then do your part also. So you see, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. 15:6. James 15:6. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Matthew 7:24. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and does not obey it, they are foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and the floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. So be a doer of the word. Mga kapatid, hindi lamang tayo nagbabasa, hindi lamang tayo nananampalataya, hindi lamang tayo nagdideklara, kundi po tayo ay tinatawag na mga masunurin na anak ng Diyos. Hallelujah. Huwag nating manipulahin ng Panginoon. Malakas nga ang pananampalataya natin. Pero kung hindi naman tayo sumusunod, marami din pong command ang Lord sa atin. Sabi nga ng Panginoon, ipangaral ang kanyang mga salita sa buong mundo, sa lahat ng tao, at turuang sumunod. Sumunod tayo. Kung ano ang sinabi ng Lord, minsan may mga kondisyon si Lord. Katulad po ng Malakay 3:10, sabi ng Panginoon, if you are faithful to your tithes and your offering, then the Lord will open up the floodgates of heaven. But it is conditional. Kung titingnan po natin, to be opened up, you must obey. Actually, So marami po, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin natin si Lord. And all these things will be added unto you. It is also conditional. So do your part also. Ikaw na ang bahalang managot sa Lord. Pagka minsan, ang dilema ng mga preacher, kapag nagpipreach, si nanay, nagpaparinig na naman yan. Si nanay, gusto na naman lang yan mabless. Pagka minsan yun ang dilema ng mga preachers, na minsan napipersonal po tayo, pero we are just delivering the word of God. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Pero it's up to you. It's a matter of choice. Sabi ng Panginoon, if you obey, you will be blessed. If you will disobey, then curse will happen. Wala tayong magagawa. Dalawa lamang po yung condition ng Panginoon. Sa pagsunod natin, pagpapala. Sa pagsuway natin ay pagpapalo. Letter D, pray and don't stop knocking. To stop worries, start praying. Less prayer, more worries. More prayer, less worries. Okay? So, God's choice or your choice. Sometimes we are so self-centered. We focus to ourselves. Gusto natin, bless Lord, bless Lord, bless Lord, help Lord, protect Lord, love Lord. Pero pagka minsan, pag chinek mo yung sarili mo, napakarami mo namang ginagawa na pagkakasala at pagkukulang sa Panginoon, pagsuway sa Panginoon. And God-centered is focusing to Him. God-centered is focusing to His will. God's will is focusing to His word. God's will is focusing to His direction, His instruction, His revelation.
Huwag naman tayong selfish, mga kapatid. Na pagka minsan, wala na tayong ibang inisip, Lord, asan na? Pero ikaw, meron ka bang ginagawa na pinapagawa ang Lord? Kumusta yung paglilingkod mo? Kumusta yung katapatan mo, yung prayer life mo? Minsan nagagalit ka pa nga sa mentor mo. Si nanay, wala na ibang ginawa, magpa-curriculum. Ayaw mo na nga mag-curriculum. O di wag kang mag-curriculum. Hello? Bahala ka sa sarili mo. Do it on yourself. Ikaw na nakakaalam sa iyong sarili. Kung napapabuti ka na walang curriculum, mas umuunlad ka na wala kang curriculum, it's up to you. Sa akin, yun lang po yung part ko sa mga buhay ninyo. Ano po, sabi nga po ng ating motto dito sa TGPM, I am accountable to you. You are also accountable to me and we are both accountable to God. Lahat po tayo haharap kay Lord. Kaya kung ako, napapagalitan ko po kayo dahil pananagutan ko kayo sa Panginoon. Di bali na kayo magalit, huwag lang magalit ang Lord sa akin. It is because that is my part. But sabi nga po dyan, huwag tayong selfish. Na palagang iniisip mo comfortability. Gusto mo lagi comfort zone. Ayaw mo na spending time. Ayaw mo ng fasting. Ayaw mo ng mga sermons na yan. Pero gusto mong manermon. Hello? Ayaw mo na ma-rebuke. Pero ikaw rebuke na rebuke. Paano ba yun? Hindi balanse. Hello? Alam niyo po ang pinaka masarap po na mang-rebuke yung taong sanay po siyang ma-rebuke. Hello? Yung napakasarap mag-correct, yung taong tumatanggap ng correction. Mga kapatid, sabi ng Matthew 6, verse 10, sabi po dyan, not my will, and let your will be done. As we pray, as we pray, sabi nga po dyan, when you get what you want, that is God's direction. But, when you don't get what you want, that is God's protection. Ulitin ko po, kapag tayo nananalangin at nakukuha natin yung kasagutan ng panalangin na gusto natin, ibig sabihin po, direksyon niya ng Diyos, kagustuhan niya ng Diyos. Pero pag may pinagpipray tayo na ayaw ibigay sa atin ng Diyos, ang ibig sabihin po, protection yan sa atin ng Diyos. Baka ipapahamak natin yan. Hello? Kaya po, pag tayo nanalangin, Panginoon, ito po yung kailangan ko, ito yung gusto ko, pero Lord God, let your will be done. Okay? And let the Lord take over it. Si Lord mismo nanalangin siya. Sinabi mismo yan ng Panginoon. Ano po, sabi ng Panginoon? Father, not my will, and let your will be done. Dapat tayo din po, ganun din po tayo. So let the Lord take over everything. And sabi nga po dyan, sana ang ibigay sa atin ng Diyos yung kagustuhan niya. Dahil alam niya yung magaganap kung ikapapahamak natin o ikabubuti natin. He will supply all our needs, not all our wants, according to His riches in heaven. Marami tayong hinihinging gusto natin. Ang tanong po, yan po ba'y kailangan natin o gusto lang natin? Hallelujah. Kaya pag kami sa naapektuhan yung ating pananampalataya, ayoko na. Grabe naman yung katapatan ko, grabe naman yung paglilingkod ko, pero hindi naman ako sinasagot ng Lord. Sabi nga po niyan, if you don't get what you want, that is God's protection to you. Purihin ang Diyos na hindi ka sinagot dahil pinoproteksyonan ka lang ng Panginoon. There is a crisis or trial of our faith. There is a period of testing in our faith. Why? Because everything happening to us, around us, it appears contrary sometimes to what God has said. Pagka minsan po, ngayon, pinipreach ko ang pananampalataya. Pagka minsan yung mga nangyayari sa atin po, minsan contradict. Ano po? So tinetes po yung ating pananampalataya. Kung tayo po patuloy pa rin mananampalataya sa Panginoon. So trust His faithfulness. Trust that He never lies. Trust that He never changes. Hallelujah. Do not doubt. Kasi po, nakikipag-struggle tayo sa Lord. Lord, gusto ko kasi, gusto ko. Pag hindi nga binigay ng Diyos, ibig sabihin, that is God's protection to you. Pero pag binigay ni Lord, that is God's direction to you. He never abandon us. Trust God in all areas of your life. Lahat ng parte ng buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Huwag tayong magmayabang. Huwag tayong maglakas-lakasan. Hallelujah. Baka yung lakas mo ay biglang kuhanin ng Lord. Paano ka na? Kay Lord lang tayo aasa. Kay Lord lang tayo mananampalataya.
sa Diyos tayo mananampalataya. Trust God in all areas of your life. Totally depend on Him. Even though you cannot see or you did not understand it. Baka ngayon hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Basta manampalataya ka lang, kapatid, na hawak ng Diyos ang iyong future, na hawak ng Diyos ang iyong destiny. As you pray and as you trust God, ang pinakamabuting bagay ay nakahanda para sa iyo. Alam niyo po, as we rely on God, as we trust on God, as we have our faith in God, as we release our faith in God, Panginoon, doon na ako sa unlimited faith, doon ako sa supernatural faith. Ayoko na sa natural faith, ayoko na sa limited faith ko. Ito po yung testing, the waiting period. There is a waiting period. Waiting is not easy. Nehemiah prayed for 4 months. Jacob wait for 7 years plus another 7 years. Joseph take 7 years bago siya naging governor. Abraham wait for 25 years to have Isaac. Elisha wait until Elijah is taken to heaven. And Joshua wait for 40 days. Doon sa kalahatian ng bundok na hindi niya alam kung kailan babalik si Moses as he prayed and talked to God. Also Daniel wait for 21 days with fasting. But Sarah did not wait. So there is consequence that until now we suffer. Alam niyo po, pag di tayo nakapag-intay sa kalooban ng Diyos, sa kasagutan ng Diyos, sa pinakamabuting bagay na inihanda ng Diyos, katulad tayo ni Sarah, baka po hindi blessing kundi suffering po yung ating maranasan. At ang pinakamasakit po dyan, lifetime suffering. Ano po, sabi nga po dyan, in one wrong decision, your life will become ruined. Baka may isa ka lang maling desisyon na hindi mo sinabmit sa Panginoon, na hindi mo ipinagkatiwala sa Diyos. Sa isang maling desisyon na yan, your life will become ruined. Na hanggang ngayon, nag-struggle tayo because of one decision, the wrong decision of Sarah. He did not wait. So, tandaan natin mga kapatid tonight, waiting is not easy, but as we wait on God, He is working on it. Ang sarap po mga kapatid na mensaheng yan. Habang naghihintay ka, tinatrabaho na yan ni Lord. Yung mga dalaga dyan, ginigising na ni Lord si Adam. Hallelujah. Yung mga may asawa po dyan, yung mga may pangailangan finances, as you wait upon the Lord, just renew your strength in the Lord. Fly like an eagle, soar high in the presence of God. Hallelujah. Then you will see, hallelujah, the manifestation of Jehovah Jireh, the manifestation of our Adonai, the manifestation of our Jehovah Rapha, the manifestation of our Father God. Hallelujah. Then our joy and our peace will increase to us because only God can satisfy us. Tanda natin, as we wait, the Lord is working on it. Hallelujah. Tandaan po natin, habang tayo po'y naghihintay, hallelujah, ang Diyos po ay gumagawa. Napakarami ng mali sa buhay natin na nagresulta ng consequences because of self-will and decisions in life. So spend your time in prayer. Spend your time in trusting God. Sabi nga po dyan, as you trust God, as you wait upon the Lord is working on it. Alisin natin yung mga what if. Lord, what if matanda na ako? Lord, what if wala na talaga? Lord, what if bukas anong mangyayari? Paano, Lord, kung bukas maputulan ni kuryente? Alisin natin yung mga what if na yan. That is doubt. Sariling kaisipan lang po yan. That is the darts of the enemy, the arrows of the enemy. The enemy is liar. God did not lie. As He promised that He never abandoned you. Then submit everything to God. Lord, it's sa iyo na yan. Bahala ka na dyan, Panginoon. Ang bagay na hindi mo kaya, kapatid, ngayon, ipagkatiwala mo kay Lord. Then the Lord will work out. The Lord will manifest for you to possess. Let us rest the knowledge that we have the Father
who knows the best for us. God will manifest for you the test of your loyalty to His Word, hallelujah, to our God. Tandaan mo kapatid, your thirst will turn around to blessings. Ikot ka nga ngayon kung nasa bahay ka, Panginoon. My thirst will turn around to blessings. Yung umiyak lang ako, Lord, yung ako'y nahihirapan, yung ako'y dumadaing. Exodus chapter 3, verse 7 and 8, sabi ng Panginoon, then the Lord told to him, sabi ng Lord, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. Yun pang una, I have seen the oppression. I have heard, narinig ko, their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware, alam ko, of their suffering. So I have come down. The Lord will now come down to your family. The Lord now will come down to your work. The Lord will come down to your life to rescue them from all the power of Egyptians and lift them out of Egypt. Sabi ng Panginoon, and sabi ni Lord, it is the land of flowing of milk and honey, the land where the Canaanites, the Hivites, lahat ng may Jebusites na huli. Sabi ni Yahweh, sa Tagalog po, nakita kong labis, nakikita ka ngayon ni Lord kapatid, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Efesyo, ng aking bayan. Alam ko, so hindi lang nakikita ni Lord ang kalagayan mo, alam din ng Lord. Alam ko ang hirap na kanilang tinitis at narinig ko. Okay, yung una nakita niya, yung sumunod alam niya, and then yung pong pangatlo narinig niya. Narinig ko ang kanilang pagdaing, kaya't ako'y bumaba. Upang sila'y aking iligtas. Ililigtas ka ngayon. The Lord will now manifest, will come down to manifest to you para i-rescue ka ngayon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, para sabi ng Panginoon, kayo ay aking iligtas at ilabas at ihatid. Ito po, tandaan nyo ha, bababa si Lord, ililigtas tayo ni Lord, ilalabas tayo ni Lord, ihahatid ko sila sa lupaing mainam. Sino ba ang gusto ng mainam na buhay? Say amen. Sa lupaing mainam, sa lupaing malawak, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito yung lupain na ipinanghako ko sa iyo. He will watch every one of us until we arrive to our destiny, including our family, that we are all blessed. Hallelujah. Have faith in God tonight. Mga kapatid, isa lang kailangan natin ngayong gabi. Panampalatayanan natin ang Panginoon. Kung ano ang kaya mong panampalatayanan, yun ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Let us all pray. Hallelujah. Rabaseka rababayande. Panginoon, hindi magre-rely kami sa mga work, hindi kami magre-rely, Panginoon, sa lakas, hindi kami magre-rely sa tao, sa sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay. Lord, we want to rely on you. We want to depend on you, Lord God. We want to trust you everything, from ourselves, oh God, to our finances, Lord God, to our family, to our work, to our ministries in all areas of our life. Panginoon, kami ngayong oras na ito, Lord, ay mananampalataya kami, dakilang Diyos, Lord, na ikaw ang gagawa, ikaw ang bababa, ikaw po ang magmamanifest, Panginoon. Lord, you are unstoppable, God. Lord, you never change, you never lie, hallelujah. You never fail us, oh God. Panginoon, you are the promise-keeping God. You are our Father who knows the best for us. Panginoon, salamat po, Lord God, sa iyong lakihan mo ang pananampalataya namin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Panginoon, sa araw-araw, Lord, upang, Lord, sumangga ng lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway, dakilang Diyos, in the name of Jesus. Lord, I pray for the unlimited faith, for the supernatural faith, Lord. Increase our faith right now. Increase the faith of everyone, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, you will manifest to us, Lord God, for us to possess your promise, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord God, I pray, Lord God, bigyan mong sipag ang mga kapatid kong ito na pagbulayan ang iyong mga salita, basahin, deklarahin, panampalatayanan, paniwalaan ang iyong mga salita, sundin ang iyong mga salita. Lord God, and you will do greater things
things to us greater than past years of our life. Marami ka pang gustong gawin sa amin. Marami ka pang himalang gustong iparana sa amin. Marami ka pang gagawin sa amin, dakilang Diyos. Lord God, I pray, oh God, for the faith, oh God, the increased faith, Lord God, of everyone in Jesus' name, to keep knocking on you, Lord God, to keep trusting on you, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord God, kung nasa pagsubok sila ng pananampalataya, now is the time for us, Lord, na maunawaan namin at maintindihan namin, you will never abandon us, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ama, salamat, Lord. Hallelujah, na katulad kami ni Nehemiah, mag-iintay kami ng 4 na buwan. Katulad kami ni Jacob, mag-iintay kami ng mga maraming taon. Ni Joseph, Lord God, ni Abraham, Lord God, ni Elisha, Lord, ni Joshua. Lagyan mo kami, Lord God, ng puso nila na marunong mag-intay because, Lord, as we wait on you, you are working on it, Lord. Hallelujah. Thank you, God, for the best, Lord, na inilaan mo na sa bawat isa sa amin. Salamat dakilang Diyos, Lord, sa iyong pangako sa Exodus chapter 3, verse 7 and 8, Lord. Na bababa ka, magmamanifest ka, ililigtas mo, Lord, ang bawat isa. Pag ilalabas mo, ihahatid mo sa pinakamainam na buhay, malawak, mayaman at masaganang buhay sa lahat ng bagay. Lord, we claim it, O God, with faith in the name of Jesus to every one of us, Lord. Increase our faith, O God, tonight. Lord God, in Jesus' name. Lord, nagawa mo na yan sa krus ng Kalbaryo, natapos mo na, Panginoon, ang pagtatagumpay na ito, Lord God. At kami ngayon, dakilang Diyos, Lord God, mananampalataya po, Lord God. Hallelujah, na naririyang ka, totoo ka sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray, Lord God, na lakihan mo pa, dagdagan mo pa ang pananampalataya ng bawat isa, upang sa ganun, Lord, anuman yung pinanampalataya na nila ay mararanasan nila, Panginoon. Salamat, Lord, for blessing us your word. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.